of school pa lang eh. Parang ganyan nangyari dito sa ating matchup. Alam mo, initially, ang thought process ko ay ligtas ka na sa tie grill eh. Kasi parang kung sino man ang mag-e-engage, kung sino man ang magiging panugod dito, regardless of assassin, kahit na sabihin natin, oo, maraming band out na assassins, pwede niya kasing saluhin agad. Oo. Pwede niyang i-catch with the implosion. So pwede niya pigilan yun. Pero, paano mo yung tatansyahin ngayon knowing na you will be up against a Hanzo na hindi naman palagi. Kumbaga yung naging problema kanina ng TNC, hinahabol sila ng Chakno kaya hindi nila maabot yung mga kailangan nilang abutin. Ngayon, paano mo hahanapin yung, yung Hanzo? Pero ito na, passing tayo sa line of throw. Now we are witnessing game number 2 between TNC Pro Team versus Smart Omega. Match point para sa mga kabarangay. For this very important matchup, naglabas ng sorpresa ang Smart Omega and they're not stopping there kasi napakaagang invade mula kay Joma Chakno, denying the jungler, denying KZen of his purple buff. Nakakuha ng kill, nakakuha ng purple at binigyan tayo ng early kill, first blood. At saka yung, ngayon ko lang yata nakita na wala pang 1 minute na force na yung Pride of Ice ni Aurora. Oo, napap na eh. Yung akala mo si Antonio yung manggugulo, hindi si Jom daw, si Big Jom. Alam, nakikita Baga, ewan ko baga. ba? Yan yung literal na kagat muna bago tahol. Oh, tsaka dati nakikita naman Binigyan natin ng warning eh. nangyayari naman yung, syempre, di ba, pag hando ka, gusto mo, manggugulo kayo, pero to think sinamahan din talaga. Oo. So, seryoso na ito ang gustong mangyari. Ito ang plano ng Smart Omega, pero Uzen, makakahanap pa ng bawi rito on the track loop. Meron kasing motivational roar, Oo. at mukhang hindi pa Ay. naman. Ang ingay pala ng Omega, no? Ang dami. May roar na, may tahol pa. Ang dami. Lahat na nasa kanila. Meron din si, Sino? Si Oo, si Don't Run Wolf. Ay, oh, ay. Pero iba Ay, kasi, Wolf, ibang Wolf kasi ito eh. Iba yun. Tama. Binabawi ko na. Sa isang kupunan, ang award. Okay. Ayos ba yun? Pero ito again, akala natin yung manggugulo si Andori, so naging decoy pa yung decoy. Decoy pa yung decoy. Na-decoy yung decoy eh. Ang ganda nun ah. Oo. Yung hindi na kailangan maging tansyado rito at kainat sa mga desisyon. Pero si KZ nasaksihan natin ng game number 1 na nakatawalan siya. Oo. Dalawang turtle nakuha niya. First 2, nagpila. Pero si KZ! Uy! Oy. Relax lang. Kamuntikan. Pero Injutsu Pinakal Ninja! Masugod kay Kozen, siya lang ang nakikita. Pero makakatakas lang din naman. Kulang pa. Kung level 6 yun, feel ko napatay na yun eh. Pero kulang pa. Pero ngayon, ang nakapwesto dito sa turtle ng maganda yung Omega. Similar to what happened ng game number 1. Diba? Hindi makapwesto ng match ng TNC, pero a clutch ready still coming in from KZ. It's more than enough to turn things around. Yun nga ba ang pwede natin makita dahil may nahuli ngayon Omega. Nagcooldown na agad-agad at Escalera nga ang unang tutumba. Ibigay nyo na rin ang turtle dahil mapapasa kamay na yan ng Omega at tatakbo na lang ngayon ang TNC Pro Team. Pero Andorio gusto pa yata humabol ng isa kaso nabitin ang Injutsu Pinakal Ninja. Kulang pero hindi worth it pa rin talaga dito sa Omega. Walang cross-map play na nagawa yung TNC. They really tried to contest more than Turtle. But still, Omega ang nakakuha ng Turtle. They got the kill onto Escalera. Ngayon, they're dominating the top lane dito. So, Kozen at pati Escalera, forced na medyo alagain yung kanilang win condition, especially towards the late game. Hindi talaga pwede matanggal dito si Kozen. Oo, and yun yung paunti-unting nagpapakita sa atin ngayon na nagre-react na rin ang TNC dito sa ginagawa ng Smart Omega right after natin maramdaman from them early game pa lang yung pressure and kung gaano sila ka-fixated doon sa mga plano nila papasok dito sa ating laban at mabilis ang silip din muna sa ating mga nagiging items dyan. Tama ba ito? Nakikita natin Flask of the Oasis. Para sa Hanzo. Oo, pero baka kay ano yan? Baka kay Chakno yan. Oo. Yung decoy, naging decoy na naman. Pero ito, nanggugulo na naman dito si... Nakuha ba? Nakuha ata ni Andori yung purple eh. Naagawan niya ata si Kaizen ulit eh. For the second time around, dire-diretsong deny. Looking at the levels, level 6 pa lang dito si Kaizen. Andori level 8 na. Probably that explains dito yung pressure na yun. Pero Escalera maghanap pa rin ang set of the explosion hits with the follow-up penalty zone. Kaso mapapawian yata sila ngayon na Minoan Fury. Pero napakaganda ng latag ng Frigid Glacier. Kaya naman makakabawi rin on the track ng PNC. Pero kanino na naman mapupunta ang mga kills? Kasi nakikita mo, etong si Andoro, iniisa-isa na naman pala ang TNC. Tapang doon ni Kozen ha. Kung napansin mo, tagal niya nag-intay doon sa drone. I believe sabi ni Wolf sa kanyang mga content, tinawag ni Demon kahit Wolf yun, ay Bruce yun eh. Pero nakipag 1v1 siya dito kay Joe, pinapakita niya na kahit early sa entry ng Roger, makikipagpalagan pa rin siya, makikipag 1v1 siya. Pero yung pinapakita na yung depth na ng TNC ngayon eh. Yes. At ngayon, paninindigan pa rin nila. Naaangat sila at mag-a-attempt kuhain ang turtle na ito mula sa side ng Smart Omega. Pero kung pinakinigan narito na naman mukhang makukuha pa ni Andorio at mananakaw yung turtle na sinimulan. Lahat na kinuha mo Andorio, pero pumasok si Heads! At meron din pagsalungo mula kay Chakmo dito. Makakuha pa sila ng kill dahil ngayon Minoan Fury ikinomit na. Very low on HP na yon sila Escalera. Pero mabubuhay pa naman yata kahit paano yung implosion. Nandito na rin si Kozen, siya na raw ang pahala. Pero may flicker pa natitira mula kay Chakno. At si Escalera pa sa halip, siya yung nawala. Siya yung nawala doon. Ang ganda ng pagkasang ni Okir with the internal guard ensuring na hindi makakuha ng trade ang TNC.
not a good start for Escalera. 0-3-2 with the Stigreal. And so far, for Omega, lahat ng gusto nila mangyari, nangyayari. In terms of counter-attacks talaga, pag pagre-reset, nagagawa nila with the presence of Chakno. Again, yung motivational roar, ang dali talaga for them na kahit mauna mag-setup yung TNC, okay lang. Basta buhay pa si Chakno, okay lang. At ang laking dagdag sa ilang nung hindi mo alam kung saan manggagaling or pwedeng sumulpot si Andoryu with the ultimate. Dahil siya yung magiging pinaka-aabangan mong player ngayon. Kung ikaw yung nasa side ng TNC, bago ka talagang sobrang makapwesto, bago ka sobrang makapumil. Kaya parang for the most part, hindi mo rin hanap-hanap kay Escalera yung very aggressive setups or yung parang pagiging, kumbaga taga-setup muna dito ng TNC. Kasi meron sila mga kinakailangang hintayin, meron sila mga kinakailangang conditions na i-checklist para hindi mabaliktad yung mga teamfights na mangyayari na ngayon. Sabi ng Smart Omega, kami na lang ang talagang magsisimula kasi napakapangpangin na namin sa hawak-hawak na namin gamit. Maganda yung latag ng Frigid Glacier, pero Contents and Lancy, napatumba nila. Grabe yung pinakita doon, Ryota. Wala kayong offended play, tatlo tinamaan and a cross-map play from TNC dito para makakuha ng Torres sa taas. Yun yung gusto mong makita from Ryota with this Ruby, yung mga nakakabigla. Yung hindi ka aasa kay Chakno lang with the setups. Di yung tipong si Chakno pa nga yung naging Nico eh. Tumalon lang siya eh, nag-first kill lang siya eh, pero si Ryota nag-play ka rin, I'm offended. Tatlo tuloy yung nahuli ng Omega doon. Hindi nalalayo sa Hylos yung gameplay ni Chakno ngayon. Pasugod eh. Masugod, dumidikit, tumatabi. Kasi kaya lang din naman niyang alalaan at sustain yung kanyang mga kasama. Samang motivational roar lang every now and then. Pero now, si Ryota na target. Nandun yung Deadly Castro at mukhang mapapatumba na nga nila ngayon si Ryota. Makakapag-sustain pa ng konti pero si Hez doon sa likod. Pinasok na nga yung dalawa. Ukir, makakatakbo. At ngayon, that space created. Jason makakasecure ng ating turtle objective. Pero yung laban ay nagpapatuloy dito sa baba. Si Gitna, si Jong, may shield pa. Nabuhay pa nga. Pero doon naman sa kabila, nawala na din si Ukir at si Ryota. Bitin yung tali, nakatakas yung aso. Naku, hindi nila nahabol yung aso doon. Joe makakatakas pero TNC, ito na yung opening na hinihintay nila. Gusto kasi nila, kalat yung clash, hiwa-hiwalay. At nung hiwinalay nila yung clash, nakabawi tuloy yung Phoenix Army doon. Sumasagot ulit, TNC and Don. Nalapag yung Frigid Glacier yung Frigidaire Okay, yun ang sagot. Kung hindi natin kakayanin ng hindi maalam or ng hindi pamilyar sa nagiging lokasyon, lalo na din Andorri dito, we had enough information kanina. Talagang tumatakbo na lang din papalayo kanina ang Smart Omega. And by this time, ay mukha namang may kumpiyansa na rin sa sustain, lalo na si Kaizen. Oh, ang tapang na eh, no? Parang napakalaki ng role niya dito na talagang magiging taga-harap, taga-front, taga-sugod. If not yung pinaka magiging source of setups dito. Kasi yung isa sa mga specialties na nakikita rin natin most especially from Heads is yung napakagandang mga follow-up penalty zone, which are very much well-timed. And by this time, ay posibleng nagamay na talaga ng TNC. Papaano ito gagamitin kontra sa Smart Omega? Parang ang ginawa doon ng TNC, setup kay Escalera, tapos si Hedge yung naghanap kung saan yung nagtagong Andorio. Hinanap niya yung totoong katawan eh. Sabi niya, ayoko yung Nicoy, ayoko yung shadow pinakill, ano. Gusto ko yung totoo. Gusto ko yung real deal. Tama. Always, the truth will prevail. Oo, tama. The truth, be set, be free. The truth Listen, look. hurts but it Listen. will set you free. Di ba nag-gets yung sinabi ko, Hindi. no? Ano ba yun? Listen, look, listen, learn. Ah, Yun ang okay. gusto ng TNC. Oo, tama. Pakiramdaman at talagang kung ano ang hindi nila nagawa kanina, especially with the Harit, ay yun naman ang kanilang i-make sure na magagawa nila kay Andoryu Oo. this time. Dahil nga naman ay hindi naman na tayo masyadong nakakita ng limitations pagdating sa side nila. Mas nakikita ngayon Escalera. well-rounded din. Yung kanilang lineup kaya ngayon, tinatapangan nila din nila. Si Chakno ngayon, Jom, mamamataan din si Hits. O si pero Cozy and Speedy Light Wheel ng alahate. Ang buhay ni Jom at Frigid nila dito kay Ukir pero natakasan niya. Parang gusing na lata to para sa barangay dahil ang dami ko sa nakapit pero si Ryota ginawa na natin yung offended pero makakataas. Ay, mag-1v1 to si Hedge! O Heads dito, mukhang hindi makakapagbit ng penalty zone. Tapos si Chakno hinarang din yung ibang mga miyembro ng TNC. Mapapatong pa si Heads pero kapalit ay si Jom. Kaya naman mag-go na yata ang TNC Pro Team. Ginamit na yung implosion onto Chakno. Pero makakasunod pa sila Cozy kung may free hit lang. Hinahabol-habol sila Chakno. Kaso mukhang mabubuhay pa nga yata at nandito na yung ninjutsu pinaka-ninja Ryota! ni Antonio. Pero mababurst down. Nabitin ng very very slide. At si Escalera hindi pa inabutan ng burn. Kaya naman convert. Lord naman ang pagtutunan ng pansin. Pero nakapag-reset na nga dito yung Omega, pero ang kulitin si Ryota, mahuli pa niya sila Kuzen. Nag-aambahan ang ating dalawang kupunan. Lorio, magandang pwesto, hindi nahanap ng si Kaizen nata, kanya napataan na pa-ulti palayo. Spiro pa out. Merong kaunti-unti na paghawak na nagawa. At ngayon ay makaka-reposition na ang DNC sa Lord na binaburst down nila. Ryota rito napigilan naman yung penalty zone. Heads is down. Frigid Glacier from Lancy. And that space once again. Kaizen takes the Lord. Makaka-out pa ngayon ang DNC kasi hinahabol na sila. At nandun pa yung Eternal Guard. Pinabagsak si Escalera. At si Andorio hindi pa siya tapos. Pero mag-out na lang pansamantala. Yun ang gusto ng barangay dahil ngayon makakapagtulak sila sa mid lane. Wala si Ed, wala si Escalera at kumpleto pa rin naman sila so hindi magagamit ng TNC yung Lord na nakuha nila. Magkakaroon pa dito
nagkakaroon ng leeway talaga na madepensahan ng Smart Omega itong Lord na ito. Pero before anything else, ingan sabi nila parang gusto natin sulitin na yung mga resources. What? Ikoy pa, tira na kaagad for game number 2. Barangay Omega. Oh, may pa-diagonal pa yan. Ano eh, gimbal na kasi. Gimbal na eh, kaya may ano na eh, kaya nang gumanon ganun eh. Sabi ka na, coach. Oo. Sabi ka na magsabi ha. Pet. May laro ka pa bukas, wag ka masyado magpagod. Okay. Kasi ngayon, dedepensa muna ang Smart Omega para dito sa na-secure na Lord ng TNC. But at the same time, it would seem or it would also feel na napakinabangan din nila yung pagkakapanalo sa team fight. Tignan mo naman, isang outer turret na lang din for TNC. Yun nga ang nakakatuwa, pantay lang naman ang nakikita nating map control para dito sa dalawang kupunan. Pero grabe na si Andorio rito. Grabe yung pagkukulo. Oo. Isipin mo, yung problemang pinoproblema mo, yung shadow niya, hindi nga, pag pinatas mo yun, hindi na yun yung solusyon eh, kasi hindi mo pa rin naman nahanap yung totoo. So kumbaga yun yung mga problemang dapat hindi mo pinapansin, pero wala kang choice pansinin eh. Kasi sasaktan ka pag hindi ka pinansin. Aray ko. Diba? Aray ko po. Yun yung mga hindi yata basta-basta mapapansin kasi sa ayaw at sa gusto mo na apektuhan ka. Kaya oh. Hala. Sana na yung mga hindi nagre-reply. Hala. Oo, kaya pansinin nyo na yung mga nagpapapansin sa inyo. Ayun na nga. Para quits. Ayun na nga. Hanapin nyo na si Andorio. Advice, piece of advice. Dahil si Andorio ay magpapakita na naman ni na Escalera. Sabi niya kahit pa si Escalera yan, gusto ko bawasan. Oo. Bago pa may kahit anong mangyaring kaganapan. Tama. Iyon yung parang nagiging problema ulit ni Escalera. Similar with game number 1 yung kay Zas, yung mga night marathon na nahahanap ko sa nagtatago si Escalera. Oo. Pero mismo si Andorio yung naghahanap na sa nagtatago. Pwede manggaling na setup. Oo nga. Na manggaling kay Escalera with the implosion or heads with the penalty zone. So parating out of position yung TNC with the hands of Oo, so, at ang hirap ngayon, especially for, let's say, Lancy, Oo. na talagang pumorma ng hindi katabi o kasama yung ibang mga members kasi kinakailangan yung alalay. Dahil if not, ay pwede saka sa mga pinakamabilis na targets na hanapin ni Andorio dito. Ano doon, may onting nakita tayong instances ng Biota pero naiwasan. At ngayon, sabi ni Andorio Escalera, ikaw na naman ang aking targetin. Ang alarming niya na, medyo may kasakitan na. Si Escalera lang naman yung Oo. pinapok niya, yung tank ng TNC. Eh, Makunachi yan eh. Pinapahirapan talaga dito gumalaw si Escalera. Ang hirap pumorma pag bawas ka na bago mag-lord. Iba paano ka magre-recall? Tingnan mo naman yung mga nakaabang dito sa daanan papunta sa Lord. Ay, naku, si Lancy ah. Oy, naku, may mga may ipit yata dito. Andorio, sabi niya, simulan ko na. Lumabas na kayo dyan sa first trial. Setakan nyo na itong mga nakita ko. At ngayon, ay mukhang ka-target hold, pero KZ is down. Isusunod yata nila si Heads. Makakapag-seta pa ba? Hindi na rin, kasi yung kill ang makakapagpatumba sa kanya. Pero si Kozin, siya yung trumabaho. Siya yung naghanap doon sa tunay. Hinahanap niya kung saan nagkatago si Antonio, kaya naman yung Omega ngayon ay magpipilitan mag-react sa ginawa ng TNC. Maglo-lord mo ba sila dahil wala sila eh, wala si Kiz. Gusto pa rin. Wala si Antonio pero gusto pa rin. Alam ng barangay, nasa kanila yung kaalamangan. And with the patient play na pinakita nila doon, ay nagbunga dahil si Head tsaka si Kiz ang tama na ngayon. At the end of the day, this is a 4v3. Pero si Escalera medyo nagpaparamdam. Makikita ba natin ang isang kagulat-gulat na agaw? Mukhang hindi, Nancy. Na-attack doon ang Alcopended. Purification na ilapan na rin dito. Pero mukhang maabutan pa rin siya ng Smart Omega. Price of Ice narito na. Labis nandito na ay kasapa. Pero nandun yung flicker. Ay, don't run bolting. Sabay labas ng EG Boy. Kaya siya ay mawawala. Ay, pumasok pa rin dito si Head. Gusto sumagot ng TNC pero nahila ni Ryota. Kaya naman Omega, gusto nilang mag-wipe out ngayon. Isa-isang hinahabol. Hinampas pa ng EG Boy. At si Jong ay nakakuha ng kill on to Heads. Samantalang si Kozin ay nakapag-split pa naman doon sa bandang itaas. Pero the next problem is this Lord na nagmamarcha sa mid lane. Naku, matinding depensa, kinakailangan ng 3 members ng titira for TNC dahil Lord kumakatok na nga sa base at may nahila pa nga silang isa doon. Antonio, eto na yung hinahanap ko. Escalera na I am offended ko na. Kazel and Kozel, tinatrapaho muna yung Lord sa gitna. Pero mag-engage na ba rito ang Smart Omega? May nag-spawn na minions. Pero grabe si Antonio doon sa bandang mga nasa likod. At makiklear naman ng TNC ang minion waves at makakadepensa. Pasok naman tayo doon sa taas, may minions dito. TNC, napakalaking problema ngayon. Dahil 5 members ng Omega, buhay na buhay pa rin. pa si Chuck. Ayan na nga! Ayun na nga ang flicker! Pero yung latag ng Purification para makasagot, kaya medyo babasa na rin ang mga miyembro ng Smart Omega. Kazel dito, medyo napakakunat na rin. At nandoon si Head sa likod, sinasalo yung ibang mga miyembro. Kinakaya pa niya mag-isa. At mukhang ngayon, nararamdaman mo na rin yung speedy light wheel ni Kozin. Kaya naman isa na namang matagumpay na depensa para sa Phoenix Army. Si Kozin, grabe, pumupronta na para sa TNC. Last effort. At napitas na nga niya doon si Chakno pati si Ukir. Matinding depensa pa rin na pinapakita nila. Pero ang problema kasi dito, Bri, wala na silang Torre. Kailangan nilang i-manage doble-doble yung mga waves at yung mga pipiliin nilang magiging laban. At balikan muna natin itong ating naging Infinix Instant Replay. Oo. Yun na yun, napakiramdaman na natin sa amin. Nagtitim nilang kung sino. Ang titig nila niya. Ang ganda na ng setup. May flicker pero oh.
lang. It's a fake. It's a fake, it's a fake. It's a practice, it's a practice. It's a prank. It's a prank. Pero ngayon, TNC hindi nagloloko dahil gusto nila kunin yung Tori doon sa taas. Si Rome naman ay nag-split push. Dividing the attention of the Phoenix Army dito. Yes. Preventing them from rising. And this is the problem. Kasi kinakailangan na talaga nilang abalahin dito yung enhanced minions na paulit-ulit lang magsuspawn mula sa side ng Smart Omega. Even right before this turtle, magiging malaking factor, Lord rather, magiging malaking factor ito. So paano nila yung ma-manage? Very consistent. Actually, kung may isa tayo napansin kay Kuzen, talagang napaka-consistent niya na mag-manage ng waves. Pero enhanced minions, itong buong to ay ibang problema na, ibang topic na. Also considering may Andoryu. And hindi mo gugustuhin na mapag-isa yung may Hanzo pwedeng mang-hunt down sa'yo kahit saan ka pang parte ng mapa pumunta. Kumbaga nung wala pa yung inhibitor turret pa sila, parang high school pa lang yun. Eh, problema, pero pumasok kayo ng TNC! Hindi yata umabot ng implosion. Kaso ngayon, meron pang kayo defender mula dito kay Dota at isa-isa na sumusubo